Hi everyone, good evening. Welcome po sa... good evening, good afternoon pala. Good afternoon pala. It's 4 o'clock. Medyo nasanay kasi tayo na nagla-live tayo ng gabi. So ngayon, for a change, magla-live tayo ng 4 p.m. Hello po, welcome po sa ating 41 viewers. Wala, hindi ko masyadong nababasa. Saglit lang. Saglit. Alright, sige po, pakishare po muna guys ang ating live. So for today's live guys, hindi po tayo magla-live selling. Magkakaroon lang tayo ng sharing ng ating experience today. So magandang hapon po sa ating 56 viewers. Pwede po nyo i-share guys yung ating live. So konting lang tayo dito, kwentuhan. Kamusta ba yung signal natin guys? Ano ba, blurred or okay lang ba yung signal natin? I-try daw connect sa lahat ng Wi-Fi. Okay ba yung signal natin? Yung... Ma'am baby, good afternoon. Hello, hala. May bagong ano pala ngayon, oh. Ang laki ng thumbs up like na lumabas sa screen. Sige. Sige, confirm nyo nga guys, okay ba yung signal natin? Hindi ba blurred yung video? Or hindi ba malag? Okay lang ba? Okay na sir. Yun, okay naman. Okay naman ata yung sounds, no? Sige po, magandang hapon po sa ating 75 viewers, Sir Eddie. Sige po, pwede nyo pong i-share yung ating live. So for today's live natin guys, hindi po tayo mag-live selling, but we will be doing a live propagation of our Homalumenas. Ayun, loud and clear. Thank you so much, Ma'am Arlene Makuha. Alright, sige po, meron na tayong 72 viewers. Thank you so much for sharing din. So guys, let's just enjoy this afternoon. I think okay naman ata yung sounds natin. And yung yung tambay, okay lang po talaga magtambay guys. Kasi yung gagawin natin for this afternoon's live ay magpupropagate tayo ng ating mga Homalumenas. So we actually have two different varieties of Homalumenas this afternoon. And then we will also be doing two different methods in propagating our Homalumenas. So for today's video, ano ito? First natin, yung ating number 1 ay ang ating Homalumena Thai Splash. And yung ating next naman na ipopropagate natin ay ating ever beautiful, napakaganda na mother plant natin na Homalumena aurea. So, ngayon guys wala muna tayong HM kasi hindi tayo magbebenta. You can ask some questions about plants, about our propagation methods. Kahit let's try kung kaya ba natin sagutin lahat ng mga, hindi naman lahat, kung kaya natin masagot yung mga katanungan nyo for today's video. Okay, sige, first things first, unang ikakat natin. If you happen to have questions while ongoing yung natin, I'll try to answer them. Siguro pag may mga magtatanong, pwede nyo namang i-comment na lang ulit. Hello po, asa po. May process po ba kung paano mag-variegate? Ma'am Ann, the only way para po magkaroon tayo ng mga variegated na mga plants ay of course kumuha tayo ng mga plants or bumili tayo ng mga plants na variegated na from the very beginning kasi mahirap po yung ipa-variegate natin mula sa green yung mga plants natin. Okay, sige, let's start muna guys. First muna na ginagawa natin guys for our Homalumenas. We will be propagating our Homalumena aurea. Actually, napaka-laki na po nito. Ipapakita ko po sa inyo ha. And, yan, sobrang taba na niya. And I've actually done a double potting na dito sa ating Homalumena aurea. And maybe some of you are familiar kung bakit natin ginagawa yung double potting para hindi na natin i-repot to a new medium yung ating mga mother plants at saka tuloy-tuloy lang yung kanilang paglaki. So 152 viewers, good afternoon po ulit. So first na gagawin natin for this one, I'll separate it from our second potting muna because I think from this point pa lang hindi pala. Yung pinakauna pala na gagawin natin guys before we propagate our Homalumenas is to check our bulbs dun mismo sa ilalim ng ating plant. So, yung pinaka-effective way po na
pag-check ay ang pag-finger test. Yes po, pwede po natin i-finger yung mga bulbs ng mga plants natin para at least malaman natin kung gaano na ba siya ano dun sa ilalim, kung gaano na siya mahaba na ba yung bulb or yung medyo malalaman naman natin kapag i-finger test natin dun sa ilalim, tsaka makikita na natin o mafe-feel na natin kung hanggang saan lang yung bulb. So from there, we can assess kung pwede ba siyang i-propagate or pwedeng hindi na siya or hindi pa siya dapat i-propagate. Chemical na ginagamit sa variegated plants, wala po kasi pag ginagamitan ng chemicals yung pagpa-variegate, hindi po yan magtutuloy-tuloy. That's what we call chemically induced na mga variegations. So again, para po magkaroon ng mga variegated na mga plants, ay bibili lang po. Dapat makabili din tayo ng mga variegated na plants kasi chances na magkaroon tayo ng mga variegated plants from green na mga plants ay close to zero. So yan po, tayo, real talk tayo. So marami kasi natatanong regarding doon sa mga variegated. Kasi marami siguro mga subscribers din natin or followers na iniisip na meron tayong nilalagay ng mga gamot or mga chemical para sa ating mga plants para mag-variegate sila, and the answer to that, guys, wala talaga kasi kailangan talagang makabili tayo ng mga variegated na mga plants from the very beginning. Okay, sige, start na. Balik tayo ulit. So again guys, finger test. So from finger test natin, assess natin kung gaano na siya kalalim doon. So we would feel the bulb kung gaano na siya kalalim. So in this case, I hope maipapakita ko sa inyo dito kasi medyo mabigat na siya yan. Medyo malalim na siya. And ayun. Estimate ko lang siguro mga at least mga 2-3 inches siguro ito. So sige, una muna. Guys, ano muna ha? Let's try to focus muna sa ating propagation ngayon. Pag may mga questions, I'll try to answer them as well. Potting mix. Sige, yan. Sasagutin natin yan. Yan. Mabuti pa si Ma'am Baby. Very related yung question niya for today's live. Potting mix sa homa. Sige po. Later, when we do the repotting, I'll be explaining or sharing my potting mix. Disclaimer lang, my potting mix ha. Kasi baka on your end naman, kung medyo hiyang naman yung mga homas sa medium na ginagamit nyo, why change kung okay naman sila? So, hindi na yan kailangan palitan. Hala, sumabay na siya. So, ito I think, yung tray siguro. Yan, para at least makakatch pa rin natin. Wala tayong aglaw na propa ngayon guys. Ano muna tayo? Homa muna tayo. So ito guys unti-unti ko na siyang inaangat. And true enough, ayun. Hala, tignan nyo. Yan na yung ugat niya guys. This is the result of our double potting. So talagang galit na yung ugat doon sa ilalim. So by the way, for this method ng ating pagpo-propagate, for sale, Ma'am Amber, wala muna tayong ngayon. HM, wala muna tayong benta ng mga plants. So ito guys, yung process pala ng pag-propagate natin today. Ito yung pag-uproot talaga, totally uproot ng mga plants natin. Tignan ko nga. Ayun, sige. Hugutin ko na lang siya dito para ito. Yung kasi guys, i-uproot natin yung ating humalumena. This is my first method in doing, and most of the time ito talaga yung ginagawa ko kasi aside from this one, meron pang isang method. By the way, isang tip na maibibigay ko sa inyo guys sa mga humalumenas, especially ganito naman na sobrang healthy. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung roots natin. Ayan. 212 viewers, hello po. Welcome sa ating live. So, sa ganitong type na mga plants natin guys, we can see naman na sobrang healthy talaga ng mga plants natin. Si Homa natin, naka-double pot na ito, mga 2 months na po. So, before po natin na double pot, may mga lumalabas na ng mga ugat, pero nung na double pot na, ayan na, mas nag-intensify pa yung mga ugat natin. And ito din pala guys, sa double potting natin, tignan nyo, talagang binutasan ko ng entire yung ilalim natin para makalabas talaga yung ating ugat. So for this method pala guys na pag-propagate natin, so i-uproot natin siya.
Siyempre, tatanggalin natin yung ating mga lupa or medium dito. Kasi yung pagpo-propagate natin, ito yung pagka-cut ng bulbs. Bibian, hi te. Maayong hapon, welcome sa ating live. Ayun, maayong hapon, 242 viewers. So ito guys, bear with me lang kasi baka maano tayo dito, konti. Yung mga ugat din kasi, para di din siya masayang. So dahan-dahanan lang din natin siya. I'm clearing the soil. Yes, Sir Nico, ang advantage po ng double potting talaga. Actually, I see it more of an advantage talaga yung double potting kasi number one, hindi na masyadong magagalaw yung ating mother plant. So magtutuloy-tuloy lang po, shake off ko na lang siya para matanggal natin yung medium. So by the way, for our yes, grabe yung ugat. For our Homalomena na Orea guys, hindi ko pa may papakita yung kanyang kasi sobrang dami ng ugat. For our Homalomena Orea, Sir Jay, wala muna tayong HM guys ha. For today's video, ano muna tayo, sharing muna tayo ng learning experience. And actually, I kinda miss doing this one, yung mga vlogging na style. So, saglit lang ha, hugasan ko na lang ito, yung ating soil mix para, papahugasan ko muna yung ating soil mix para matanggal siya. Kasi guys, yung first method ng pag-propagate natin ay ang pagkakat ng mga bulbs. So again, sa mga kakarating lamang po, dalawang methods po yung gagawin. Gabi na yung pawis ko. Dalawang methods yung gagawin natin dito sa ating pag-propagate. Yung first one ay pagkakat ng ating Homalomena Orea. And then the second one, ito naman yung ipopropagate natin, yung ating multi-stem na Homalomena Thai Splash. So for the medium pala guys, I'm using this one. This is, iba yung medium na ginagamit ko sa mga Homalomenas compared with our philodendrons and some other aroids kasi, si Homalomena natin, gumagamit tayo ng lupa or yung brown soil or black soil kasama na dun sa ating mga rice hog, coco peat at saka sa ating perlite. So okay, ito. Alright. Ito na. Guys, papakita ko po. Grabe na yung ugat niya. So, I don't think, tignan natin kung makikita nyo yung kanyang bulb. So, yung bulb niya, ito. Ganito na kahaba yung bulb natin. Kita nyo ba? Hanggang saan yung dulo ng bulb. Yun. Yan. Ayun. Yan. Hanggang dyan po yung dulo nating bulb. So, for our first method, again, ay magkakat. Meron na siyang baby. Oo nga na, meron na talaga. Meron pa din dito sa kabila. So, actually guys, nag-produce na rin siya ng mga additional babies dito upon inspection. 2 ata. Pero hindi niya pa na ipalabas, pero nagpo-push na sila. Okay. So, ito na yung gagawin natin guys. For this one, for this method guys, we have the option of, hindi siya option. Ito na yung gagawin. Ipapa-reverse muna natin, saglit, yung camera natin para makita natin dito. Okay. Ayun. Alright. Ini-inspect ko siya guys kung saan na banda ko siya hahatiin. Ayun. So, hindi talaga natin ito mapo-perfect 100%. So, sige, magpapatulong muna tayo dito. Papaano natin yung ating camera para makita natin yung pag-propagate natin. Saglit lang ha. Ayun. Sige. Re-reverse muna natin yung ating camera. Okay, so ito na siya guys.
yung ating bulb portion. Then yung atong mga dahon nandito na siya sa itaas. Gagawin ko lang for this one, ay hahatiin ko lang siya ng half lang talaga. So, isang top cut at saka isang bulb na mother plant. So, you have the option. Ito pala, wala po talaga itong hard rule guys na ito dapat sa ganitong portion mo siya maika-cut. As long as we need to ensure lang na yung sa itaas naman na portion, meron siyang ugat. And so ito, for this method na ating propagation, ay hahatiin ko lang siya into 2. So, the good thing with this one is that hindi masyadong may stress yung ating plant, and then yung mother plant naman, di ba, yung bottom bulb naman natin, mabilis lang din siya makapag-produce, and then usually sobrang laki na ng mga ipoproduce niya ng mga new leaves. So ito, meron akong sinegregate dito na portions, and dito ko na siya hahatiin. I'm using scalpel pala sa pag-propagate natin guys, kasi si scalpel pwede kasi natin siyang yung direction niya, yung iba't ibang angle. Pwede naman kutsilyo. So ito guys hindi talaga natin ito mapo-perfect na walang ugat na matatamaan or madadamage. It's okay. Kahit ganun yung mangyari. Okay lang na may ma-damage na ugat. Saglit lang. Okay. Ito. Sama na natin ito. Yun. I hope nakikita nyo ito guys 11, tapos pwede kayong mag-screenshot or mag-take notes dito. Ayan, ito may isang ugat na matatamaan. So, pero okay lang yan. Uy, naku. Saglit lang. Naipit yung yung scalpel. Saglit lang. Sige, if you have questions, ask lang kayo dyan. Hindi ako sure kung masasagot natin yan. Kasi hindi ko masyado mabasa yung ating comment section. Okay. Sige, let's proceed. Okay. Punta sa kabilang side. Okay. Dito. Ayun. So, na-cut in half na natin yung ating Humalomena aurea. Naiwan yung scalpel kanina. Tanggalin ko muna. Si scalpel pala guys, bagong ko lang yan. Bagong gamit natin. So, we already have here dalawang propagations. This is our base bulb, yung ating mother plant. Yung iba mga nagpo-propagate po ng mga Humalomenas, yung iba sinasagad pa ito, pwede pa siyang hatiin into 4. Pero in my case lang, gagawin ko lang is ganito lang siya para at least talagang well-rooted at saka napakaganda ng magiging base bulb natin. Mabilis na rin siya magtahon. Siguro mga 2 days, 3 days, mayroon na itong, I think dito na nga, meron na siya dito sa part na ito. Dito na yan, mag-start lumabas yung ating mga shoots. So, for our, sige, pwede na siguro ibalik. Palawag siya. Okay. Okay, so saglit lang. Nakatantrap po na. Gabi yung pawis ko. 266 viewers. Hello. Yun mahirap guys pag mga ganito, yung mga propa-propa tapos magla-live tayo. Ahirap hawakan yung cellphone. But anyways, laban lang tayo. Okay, saglit lang ha. Ayan. So guys, I hope na nakita nyo at na-take note nyo kung paano natin yung nagawa. So ito, na yung magiging top cut natin and yung ating mother plant. So, usually guys, yung mga nagpo-propagate tayo ng mga ganito, ayan, i-close muna natin. There are different methods as well in closing the openings or yung wounds ng ating Humalomena na mga propagations. So,
ipa-dry muna natin ng saglit. Sige, while waiting na mapadry natin mismo, ito. Expect na lang natin guys na yung ating top cut. Yan. Magkakaroon talaga ito ng leaf loss kasi number one, na stress po yung plant natin. At saka talagang mag-ano siya, manghihina in the next coming days. But then, let's just trust the let's trust our process, trust the process. I-improve din naman ito soon, pero sobrang ganda naman jeans natin. So ito, yun, napadry na natin. Next step na gagawin natin ay patutuluan na natin ng kandila. So, other methods din sa pag-close or pag-seal off ng wounds natin, pwede namang gamitan ng dietane, yung mga fungicide, para masirado or ma-close yung mga openings. So, ano ba yung purpose? Siguro, most of you familiar na. So, for the benefit lang doon sa mga hindi pa masyadong nakakaalam, yung pag-close ng ating wound, yung pinaka-main purpose dito, para at least hindi siya mabasa kasi exposed yung part na ito sa tubig or sa mga bacteria or fungi habang dinidiligan natin. So again, aside from using candle, pwede namang fungicide, powder mismo yung nilalagay dito or fungicide paste. So, si mother plant or si mother bulb pala, we will also be closing the wound here sa ating mother bulb. Again, pwede pong dietane, yung color blue, yung color yellow, para sa pag-close or seal ng wound. So, ito na guys, tapos na tayo mag-chop-chop. Hindi naman chop-chop talaga. Natapos na natin i-cut yung ating Humalumena. Yes, meron na po nanalo sa ating Humalumena contest. Humalumena, Halloween contest. So, yan guys. So, ito guys, take note po. Ito naman, makikita naman natin na yung bulb natin, ito sa portion sa ilalim kasi baka mabaliktad natin. Okay lang naman siya mabaliktad pero mahirapan, aangat pa yung natin, medyo matatagalan siya mag-adjust. So, for our repotting na ngayon, yung isa ding tip na may bibigay ko po sa inyo, pwede namang i-reuse natin yung ating existing na medium. Kasi doing good naman, wala naman problema yung ating mother plant kanina before we propagated our Humalumena aurea. So pwede natin siyang i-recycle or i-use or pwede din naman gumamit tayo ng panibagong medium. So ito, for our discussion, meron na akong na-prepare dito natin na panibagong soil mix. So this is majority po dito is rice hull, so 70% po or 7 parts. So total of 10 parts, meron tayong 7 parts ng ating rice hull. Merong 10 regular soil, brown soil or black soil. Meron ding 10 na perlite at saka 10 cocoa cubes. So majority po rice hull, merong soil. Meron siyang black soil or brown soil na gagamitin. So okay, let's go to our repotting na. So importante guys, yan, dapat of course meron holes and then wag naman yung sobrang laki. So yung talagang akma lang. Yan. Saktong-sakto lang para dito sa ating tawag dito, propagation. So for illustration lang po natin guys, for this propagation natin yung top cut, I will be reusing the existing soil mix kanina kasi okay naman yung status ng ating Humalumena with our oiled soil mix. So yun, naglagay lang ako ng konti dito. And then, let's see here. Okay, ayun. Sige. Dadagdag lang tayo dito ng konti para additional natin dito sa ating top cut. So si Humalumena aurea natin,
ito yung, ano actually, sir, nagre-reply ka ba sa mga vlog? Bel, hi Bel. Kamusta na ang imong pagpamaligya kagina? Dami-daming benta ni Bel kanina ng mga pots. Hoy Bel, talaga magre-reply ako kasi isa akong vlogger. Tsaka nagbebenta din ako ng mga halaman. Guys, wala mo ng HM dito kasi number one, pamahiin ko po talaga na di ko binebenta, pinipresyohan yung mga kakapropagate lang natin ng mga plants kasi pera usog natin yan. So ito na yung ating top cut. Expect natin na manghihina ito in the coming days. Kasi pinropagate natin. So ilagay muna natin sa shaded na mga area, bright shaded, wala mo ng watering kasi kakakat lang natin. So next natin ay ang ating mother bulb. Sus, grabe na yung ano ko, tawag dito. Singot, ano nga yan? Pawis. Grabe yung pawis ko ngayon. Okay, so proceed tayo sa ating next na mother bulb natin. So for this one, let's see muna. Hindi mapupunggos, hindi. 100%. Actually guys, hindi talaga natin maiiwasan. So that's the advantage. Ito yun yung advantage din na ginawa natin na hinati lang siya. Kasi if in case na magkaroon siya ng mga fungal attacks or kung ano mang mangyari later on, meron pa siyang allowance. At pwede pa nating magawa niya ng paraan. Kasi kung pag sobrang liit ng mga cuts natin, sobrang liit ng ating mga bulbs, mas risky din siya. If ever mararat, talagang mararat na yan entirely. So, ito na yun. Sige. So, maglalagay na tayo dito guys for the mother bulb naman natin. Ang gagawin ko lang po dito ay i-expose ko yung ating portion na ito, yung sa may itaas na portion, para at least kung lumabas na yung ating shoot, mabilis na siyang makalabas. Hindi na niya kailangan pa maghanap ng paraan or daanan paano siya makalabas. So, kanina I think na ipakita ko po sa inyo kanina na merong tawag dito. Naipakita ko po sa inyo kanina yung posible na paglalabasan ng shoot ng ating Humalumena Oria. Alright. Okay, ito na siya. So, andito na. Ayan na siya guys. So, naka-exposed yung ating pinagkatan ng bulb, yung surface ng ating bulb. So, ayan na siya. Ito, pwede natin siyang set aside muna. Wag lang din munang diligan, wag munang ipabasa sa ulan. Siguro mga 3 days. And then, after that time, pwede na natin yan i-set aside ang ating mother bulb. Make sure na natin na hindi mabasa yung surface or yung pinagkatan na portion dito sa ating Humalumena na bulb. So, that's our first method. So, halfway pa lang tayo guys. Meron pa tayong second portion dito sa ating pag-propagate. Yun yung kanina, yung pag-cut. Bale, yung bulb mismo yung kinakat natin. Grabe na yan natin. Singot. Ayun. Next! Sir, bumili po sana kayo sa akin ng pots ko kahit vlogger. Gaga ka talaga, Bel. So guys, yung next plant naman natin, ating Humalumena Thai Splash. Kasi kanina guys, yung ating Humalumena Oria, yes, Ma'am Marina, ma'am, ito talaga, rule of thumb talaga ito sa mga kakapropagate lang ng mga plants. Huwag ka agad ilabas na mauulanan sila. Yun yung number 1 rule talaga na pinapractice ko. Second is, huwag muna silang ibilad sa araw kasi yung init, medyo nakaka-stress pa yan sa kakapropagate na plant. Yung napagkatan na area, kapag nabasa yan, there is a chance talaga na baka mag-cause yan ng rotting kasi
Pag mabasa yung pinagkatan na area, pwedeng pagpugaran ng fungus or yung mga bacteria, etc. etc. So, doon yun. Magsisimula yan doon sa napagkatan na area. At saka, pwede na yung marat later on. So, i-uproot ko na ito guys ha. Yung ating Humalomena Thai Splash. Actually, nakailang propagate na rin tayo dito sa ating Thai Splash. Oh, ito. Meron din itong soil or black soil. So, ito, sobrang dami na. Tignan ko nga. Let's see here. Unti-unti nating tanggalin. Ah, ayun. Ayun. Sobrang dami na niya, oh. From one, ano lang ito, ha. Bale, nagdami na siya ng saha first natin. Hindi ko na nga siya kinat kusa na siyang nag-separate. Ito muna isa. Yun. Second. Ito din, galing lang siya sa same na mother plant natin, guys. Yun, oh. Second natin. Oops. Ito yung isa. O yun, meron pa isa. Oh. Ano na siya? Na-separate na siya kaagad. Meron na siya maugat. So, third. And ito yung pinaka-mother bulb natin. So, ito, pwede ko itong gawin is separate ko. Ayun. Separate lang natin diretso. Yan yung ating second method. Yung pag-separate lang kaagad. So, meron pa tayong natira na mother bulb. And ito, pwede natin itong itanim ulit. And then later on, ay magpuproduce din ulit ito ng baby. So, for this method, guys, hindi ko na to isi-seal kasi ano na siya. Tawag dito, medyo maliit lang naman yung ating napagkata na area. Pots. Okay, so yun lang guys, yung ating second method. Napaka-easy lang ng ating procedure. So, ito, same thing lang din yung gagawin natin. Ipapakita ko lang po yung pag-repot na lang ng isa kasi kung re-repot natin lahat, pare-parehas lang naman yung gagawin natin doon. Make sure lang guys na yung ugat, yung direction ng ugat pababa na talaga kasi kung baliktarin nyo po, actually okay lang din naman kahit na mabaliktad natin siya. Medyo malilito lang ng konti yung shoot niya para magaganon muna siya. Para magdadive muna siya before siya angat paitaas. So, kung tama na in the very first place, yung direction, so yun na yun, dire-diretso na siya. With this one, ito, expect natin na hindi naman siya ganun ka-stress kasi bulb lang ito. Si bulb guys, wala naman tayong kinat dito na sobrang laking area. So ito, pwede lang ito ilagay kaagad sa labas kahit na maulanan kasi medyo konti lang yung napagkata natin. Pero para to be safe, pwede din i-set aside muna natin ng mga at least 3 days. And yung mga na-harvest natin, repot lang natin with the soil mix na na-mention ko kanina. And we are good to go. So yun, saglit lang ha, maghugas muna ako ng kamay para at least makabasa ako ng comment saglit. Saglit lang guys ha. Mag-ano na tayo. Wash ng hands. So, kung meron pa kayong question, sige, i-comment nyo yung question. Let's see. Pwede pa naman ata tayo entertain ng few more questions before we end our live. Ako na yun, pangungunahan ko na po kayo guys ha. Wala mo ng HM kasi hindi mo natin, wala mo ng presyo yung mga ano natin. Pirausog. Ito na pala yung mga ibang varieties nating Humalomenas dito guys. This is our Humalomena mint. Humalomena full mint. Yan po, sobrang ganda. Ito, hindi pa ito natin ipopropagate. Pinapadahon muna natin. Actually, binibenta ko din po ito. Pero, pwede naman sa live selling na. By the way guys, baka this weekend, magkakaroon tayo ng live selling na session.
Ito naman yung isa natin, tricolor, na sold na po ito. Naka-double pot na ito. I hope guys, nasagot ko na yung questions kanina regarding soil mix earlier. Again, for the repotting natin, gumamit tayo ng 7 parts rice hull, 7 parts rice hull, 1 part regular soil or yung brown soil, black soil, perlite, 70 perlite, black soil, coco cubes. Ayun, isang part ng ating coco cubes. Sige, ano pa ang ibang questions? Let's see. Pwede pa natin masagot before we end our live. So, you're welcome, Sir Joe Albert Balyas. I hope meron kayong natutunan, guys, kahit konti lang dito sa ating repotting and propagation video for our Homa lumenas. Ano pong purpose ng dalawang pot ni Homa tricolor? Sir Iggy, yung double repotting, I've actually mentioned this one and discussed this one sa iba nating reels. Yung pag-double pot, para at least hindi na natin kailangang i-totally repot to a new mix yung ating medium. Gagawin lang natin, bubutasan lang natin yung pinakailalim na ating first and original pot and then add in a new medium sa second pot para yung ugat na mismo yung magsispread out doon. Hindi na siya mai-stress katulad ng pagre-repot sa panibagong medium. Yan yung advantage, yung pag-double repotting. Yung disadvantage nga lang niya ay minsan, it's more on the aesthetics lang. Kasi minsan, ang hirap po talaga makahanap ng pot na same design or parang malaking pot. So ito, kita nyo po, parang naging saksak sinagol na siya. Orange yung original pot natin, tapos white na naman yung next. Kasi ito lang yung nahanap ko dito na malaking pots. Yan na yung medyo disadvantage. Pero kung meron ka naman maraming malalaking pots, why not? Why not use? At least hindi naman siya. Tsaka medyo eyesore lang siya ng konti, guys. Kasi parang napaka-weird lang minsan, no? Especially pag medyo OC tayo. Medyo eyesore nga lang siya kasi bakit ang daming pots? Parang ang gulo-gulo tignan nyo. Parang ganun lang ba na idea? But on our side, on my side kasi I weigh more yung kanyang beneficial na mga yung kanyang mga purpose, yung kanyang effects, more on the beneficial siya kaysa doon sa eyesore. Sige, few more questions, siguro mga 2 more questions before we end our live. Sige, baka meron pa ibang questions dito. Sige. Pwede naman kahit hindi sa Homa, 2 more questions. Kahit hindi related sa Homa lumena, kahit sa ibang mga plants. Baka meron tayong nanood pala dyan ng mga miners natin last live. I think nagsidatingan na ata yung mga plants natin. It's already Wednesday. Baka yung mga JRS. Meron nang nakarating. Wala na sigurong question? Sige. Dahil wala nang question, then we will be ending our quick live this afternoon. I hope meron kayong natutunan. Hindi ko po i-delete yung video na ito para at least meron ding makakuha ng reference. Ayun, you're welcome, Sir Ronila. Sir, bakit po kaya madaming nagre-revert na variegated Homa kahit tama ang pag-aalaga? Sir Francis, ano pa din yan, sir? May mga chances talaga na pwedeng mag-revert. Hindi talaga yan maiiwasan kahit na sobra na yung pag-alaga natin. Minsan talaga, hindi talaga maiiwasan. Kasi ako nga din mismo, meron din ako ibang mga plants na kahit anong alaga natin, fertilizer, repot, lighting, may mga chances din talaga na magre-revert siya, especially yung mga philodendrons. Kasi pag yung mga stem na portion, na wala ng variegation, so definitely hindi talaga yan magko-color pag dun siya tutubo. So it's one of the, tawag dito, joys and sorrows in taking care ng mga variegated plants. Sige, isang question na lang siguro, then we will end our live this afternoon na. Sige, one more question. We'll accommodate one more question and then we will saying bye-bye already sa ating live. Yan, Ma'am Lucille, you're welcome po. Wala na pong you're welcome sa inyong pagpapasalamat sa atin. I'm just happy na at least maka-share tayo kasi it's been a while since I've done this kind of video. Yung medyo share lang.
siguro nga soon maggawa tayo ulit ng garden tour. I'm just trying to arrange dito yung ating garden. Nabili ko kasi wala palang butas ang pot. Ay naku, malaking problema yan. Importante talaga guys, meron talagang pots. May butas yung pots na ating mga plants. Kahit anong klaseng halaman pa yan. Dapat meron talaga siyang butas. Okay, sige guys, I think okay na ata tayong lahat. Then I will be saying our bye-byes. I'll just keep you posted sa ating mga next schedules. Again, siguro this weekend we will have another live selling session. So I hope to see you again soon. I'll just keep you posted. Bye-bye guys. Thank you so much. Enjoy the rest of your afternoon.